YouTube, pero so ngayong araw is isa na naman pong tutorial ang ating gagawin kung paano maglagay ng text sa likod ng yung object sa video gamit lang ang CapCut. Buksan natin ang CapCut. New project tayo. Ayan. Tapos, import na natin ang video footage natin. Ayan. Siyempre, kakat ulit natin yung part na hindi natin kailangan. Click mo lang yung video. Click ang split. Ayan. Click ulit yung hindi kailangan. Tapos, delete. Ayan. So, ito lang yung kailangan natin. Ang ating object dito ay itong naglalakad. So, gusto natin na lagyan ng text yung wall. Yan. Yan. Gusto natin na lagyan natin ng text sa likod ng ating object. Ngayon, ang gagawin natin is i-import natin ang ating text. Yan. Add overlay. Ito, may ginawa ako kanina. Ito. Mas maigi na gumawa na kayo ng JPEG image ng text. Kasi, pag yung text dito, ang gagamit, kunyari, itong text na to, itong text na tools na to, sa CapCut ang gagamitin. Pag naglagay tayo ng keyframes mamaya, nagbabago siya. Kaya, mas maigi kung JPEG image na text ang gagamitin natin. Ayan. So, click natin ito. Tanggalin na natin yung green screen sa likod ng background ng ating text. Chroma key. Ito lang, chroma key. Tapos, piliin yung green. Tapos yung intensity. Taasan natin ng konti para matanggal yung kulay green. Ayan. Ayan siya. So, yan. Meron tayong text. Position lang natin kung saan natin gusto. Siguro dito. Para nakapatong siya doon sa may kama. Taas natin siya ng konti. Ayan. Adjust natin yan. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is ang masking. So, introduction pala. Ano nga ba ang masking? Ano ba yung mask? Ang mask is ginagamit pag mag-reveal o magtago ng isang object. For example, yan. Click natin itong ating text na subscribe. Yan. Click natin itong mask. Hanapin sa baba. Ayan, mask. Yan. Mamili tayo dito. Merong split, film strip, circle, rectangle, heart, tsaka star. So, para sa akin, ang gagamitin ko dito ay itong circle. Yan. Kung nakikita nyo, yan. Sa gilid ng mask, hindi nakikita yung subscribe. Pero pag i-click natin yung invert, yan, yung gitna naman ng mask natin is nawawala yung ating text. So, ang gagawin natin ngayon is imamask lang natin ang ating text para mag-appear siya sa at mag-disappear yung part na hindi natin kailangan. Okay? So, ang gagawin natin, ayan, may mask na tayo. Ayan. Itago lang natin yung part na hindi natin na natatakpan ng ating object. Ayan. For example, yan. Yan ang gagawin natin. Ngayon, ang unang gagawin is mag-add tayo ng keyframes. Itong diamond na may plus sa taas, ang tawag dito is keyframes. Yan. Naglalagay na siya ng keyframes dito sa baba. Yan, sa may subscribe na text natin. Ayan. Tapos, i-zoom lang natin siya kasi pag mas maraming keyframes, mas lapit-lapit yung keyframes, mas maganda yung magiging result ng ating video. So, ang next natin gagawin, na-click na natin yung mask.
mag-add ng keyframes. Next is iusod natin ang timeline. Yan, kung saan gumalaw na ang ating object. Yan, itong part na to, yan, gumalaw na. I-click natin ulit yung mask. Yan. Iusod natin yung mask. Yan. Sa part na natatakpan ng ating object. Ayan. Click natin yung check. Yan. I-move ulit natin yung ating timeline. Yan. I-click natin yung mask. I-move natin ulit yung mask. Pagka-move nung mask is automatic na siyang mag-a-add ng panibagong keyframes dito sa baba. Ayan. Nag-add na siya ng panibagong keyframes. Ang next thing gagawin is i-move ang timeline. Yan. So, mask ulit. Paulit-ulit lang na process. Kailangan lang ng patience, tsaka kailangan talaga ng passion. Ayan. Click natin ulit yung check. Ayan. I-move ulit natin yung timeline kung saan nag-overlap na yung ating text. Yan. Click ulit natin yung mask. I-move na naman natin ang ating mask. Ayan. Click natin yung check. Paulit-ulit lang na process to, guys. Ayan. Click natin yung check. Ang madali dito is yung umpisa. Yung umpisa niya at saka yung malapit ng matapos. Liitan natin tong ating mask kasi nagre-reveal na yung S sa likod. Ayan, i-check natin yan palagi. Kung magre-reveal na ba yung S or ano. Yan. I-move ulit natin tong timeline. Move natin ng konti. Yan. Tapos click ulit natin yung mask. Yan. So yan, nagre-reveal na yung konti. Liitan natin ang ating mask. Pindutin natin itong nasa gilid na to. Ito. Para i-resize ang ating mask. Yan. So, nagre-reveal yung likod. Ayan. Ito yung mahirap na part. Ito yung napagitnaan na siya ng dalawang text. Kailangan lang ng tiyaga sa pag-edit. Ayan. So, pag mas accurate yung mask na gagamitin nyo, guys, mas maganda yung magiging result. Dahil tutorial lang to, basic ano lang to ng masking. Basic process tsaka kung papaano yung procedure ng masking. Kumbaga foundation. So, ganun lang ang gagawin natin ng paulit-ulit. Yan, mask. Iusod ulit natin yung timeline. Yan. The more na mas pino yung keyframes nyo, pino meaning mas dikit-dikit o mas maliit yung gap nila sa isa't isa, is mas maganda yung kalalabasan. Yan. So guys, paulit-ulit lang yung ating process. Bibilisan ko na lang para hindi kayo mainip. I-move ang timeline, i-click ang mask. Ayan. Iusod ang mask. Ayan. Sa part na kung nasaan ang ating object. Ayan. Siyempre, pwede nyong i-resize yung ating mask. Nakadepende yan sa object na ginagamit kung matatakpan o hindi. Yan. So, ipa-fast forward ko na lang ulit.
So, ito yung sinasabi ko na yung beginning tsaka yung ending yung madali. Kasi isang side lang ng object ang titingnan mo. Hindi ka na mahihirapan sa pag-adjust ng mask. Yan. So, ayan, tapos na. So, ganito ang magiging itsura niya. So, kung mas maayos pa ang inyong paglagay ng mask, tsaka mas malapit yung inyong keyframes is, mas maganda pa dito yung magagawa nyong effect. Tsaka, hindi lang sa ganitong effect o ganitong paraan pwedeng gamitin ng mask. Marami pang paraan. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit the subscribe button, the like button, at ang bell icon para updated kayo sa latest news, latest updates, at latest videos ng Awesomeness. Let's share good vibes, let's share happiness, let's share awesomeness. Maraming salamat po.